Sana all, yung mayor, sana yung Mayor Vico, mayor na rin namin. Yan po yung totoo. Kaya ngayon po, Pasigueño, simula nang si Vico naging mayor, di ba taas na una nga tayo, sinasabi natin, Pasigueño ako. Kasi talagang tinitingala tayo kahit saan. At yun naman, aminin naman natin, di naman masamang sabihin dahil sa maganda pamamalakad ni Vico as mayor. Yun naman ang totoo. Di ba kaya tayo nakilala? Eh ngayon naman po, papunta na si Vico sa last term. Ang hinihingi niya sa atin, ang hinihingi niya sa atin, ang hinihingi niya sa atin, sana po straight gating tayo, di ba? Ang hinihingi tayo po, ugaling Pasigueño, pag may isang tao na nagbigay ng karangalan sa atin, pagbibigyan natin yun, di ba? Eh, ito naman po, si Vico, sa dami ng karangalan binigay sa atin, lang niya, straight gating. Ano po ibig sabihin ng straight gating? Solid! 4 na konsehal ba ibig sabihin nun? Hindi. 5 konsehal? Hindi. 6 na konsehal. Dapat buo-buo. Kaya ito naman po. At sigurado ka naman kahit sa kami pumunta, lalo na sa Santolan. Ito naman siguro, ito na yung mapapakita natin kay Mayor Vico na appreciative tayo sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. Ibibigay natin sa kanya si Vice Mayor Dodot, yung 6 na konsehal ng District 2. Siguro, maasahan po ba namin yun? Maasahan po ba namin yun? Maasahan po ba namin yun? Magandang gabi po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muling iboto ang #1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Okay, Barangay Santolan, nagkamali. Ang susunod ko pong tatawagin, Bulaga, Pasig, Big Soto! Salamat sa pagbate. Hi fans! Teka, nagbago ang isip ko. Ayaw ko na kayong tawaging fans. Dahil sa pagkakataong ito, ako na po ang fan ninyo. Ako po ay naging tagahanga ng mga Pasigueño. Bakit kanyo? Kasi dito po sa ating lungsod, kayo mga Pasigueño, kayo po ang may kasalanan kung bakit nasugpo ang korupsyon. Pinatunayan nyo, hindi lamang dito sa lungsod, sa buong bansa, na kayang labanan at sugpuin ang korupsyon. Alam naman natin ang korupsyon na nagpapahirap sa taong bayan at nagpapayaman sa ilan. Ayos ba? Kaya mula Batanes hanggang Hulo, 1,100 tuwa. Giting ng Pasig. Kaya pakiusap ko po sa inyo, napakaganda na po ng ating narating. Napakaganda na po ng narating ng ating lungsod. May maaasahan ko. O alam nyo na ang gagawin. Vote straight giting ng Pasig. Yung 6 na magigiting na konsehal, tutulungan natin. At ang ibabalik naman sa inyo ay tulong na galing sa gobyerno. At yung 1, 4, 3, alam nyo na yun. 1, Roman Romulo. 4, Vico Soto. 3, Dodot Jaworski. I love you too. Hindi ko na masyadong pakakahabaan ng aking talumpati. Narito na po, pakilala ko po sa inyo ang inyong minamahal
ang aking nakatatandang kapatid, Mayor Vico Soto. Magandang gabi, Barangay Santolan. Maraming salamat, Papa. Magandang gabi. Yung mga nakatayo sa likod, ayos pa ba kayo dyan? Yung mga nakaupo, may energy pa po ba tayo? Yung mga nakaupo, sila po yung mga nasa VIP seat. Siguro maaga po sila kanina, kaya nakaupo sila. Yung mga nandito sa gilid hanggang sa likod. Grabe naman, Santolan. Siyempre, hindi rin po natin kakalimutan ang mga nakaupo sa upper box. Hello po sa inyo. Ang ganda naman ng pwesto ninyo. Kuya, mag-iingat ka dyan. Kuya, grabe ang energy dito sa Barangay Santolan, hindi po ba? Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Maraming salamat, nakakataba po. Opo, maraming nakakataba po ng puso. Taga-Pasig ka? Kuya, taga-Pasig ka? May sigaw si Kuyang maliit. Taga-Pasig ako. Sabi niya. Tama yan. Grabe. Alam nyo, una ko na pong babatiin siyempre ang aking ama. Pero sabi niya nga, mukha lang daw kami magkapatid. Ang masakit doon, siya pa yung mas bata. Talaga naman. Kasi kanina, sabi ko po sa kanya, kanina umaga, sabi ko sa kanya, pa, kahit di ka napunta kasi baka mapagod ka. Sabi niya, magbe-birthday siya, di ba? Malapit na birthday niya. Kailan birthday? Tama po kayo, ang birthday ng tatay ko mula April 1 hanggang April 30. Sabi ko sa kanya kanina, pa, huwag ka na pumunta. Okay lang, baka mapagod ka. Sagot niya sa akin, bakit? Bata pa naman ako. Talaga pa, maraming salamat. Grabe. Happy birthday sa ating lahat. Ay, ano ba? Kanina nagkukwentuhan po kami. Sabi niya nga sa akin, ang bilis ng panahon. Parang nung kailan lang, 2019. Naalala niyo pa po yung laban natin noong 2019? Kakaiba po yung laban na yun. Ibang klase yung nangyari sa atin noon. Umiikot po kami, hindi lang naman sa Santolan, hindi umiikot sa Pinagbuhatan, 30 barangays natin. Madalas, parating kami sa isang lugar, lumalayo yung ibang tao. Totoo po yan, no po? Hindi naman namin sila masisi kasi medyo may kabay, may takot. Minsan naman, may lalapit sa akin, pero ang bilis lang. Minsan nakala ko, hold upin ako eh. Lalapit po, Biko, supportahan ka namin, pero secret lang ha. Laging ganun. Pag tinatanong namin, ba't naman secret? Kasi may anak akong scholar, mahirang scholarship. May kapatid akong barangay. Naku, baka mapag-initan. O mas madalas, yung mga opisyalis, lalo na, hindi niya. Pero alam niyo naman yung kultura at yung style noon. Sabihin sa amin, naku, Biko, pasensya na. Mapicturean tayo magkasama. Baka yung buong samahan namin walang bayong pagdating ng Pasko. Alam yung totoo yan. Alam yung nangyayari yan. Pero, ito pong mga bagay na ito, sa totoo, ito yung naging inspirasyon ko para tumakbo noong 2019. Ito yung dahilan kung ba't tayo'y sumigaw ng iba naman. Ito yung dahilan kung ba't tayo nakipaglaban para sa pagbabago. Pero lagi sana natin tatandaan na ang pagbabago, pwede magkaroon ng pagbabago na mababaw. Pinalitan mo yung pangalan ng mayor, pero yung estilo ganun pa rin. Pinalitan mo yung mukha ng mga politiko, pero yung kultura ng politika at paggugobyerno, hindi naman pala nag-iba. Ayaw po natin ng ganun. Kaya siniguro po natin noong 2019 na yung ipaglalaban natin ng pagbabago ay tunay, malalim at pangmatagalan. Pangmatagalan, ibig sabihin, pwede nating ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigenyo. Yan ang pagbabagong ginawa po natin. Ngayon, tinalikuran na natin yung takutan, kinalimutan na natin yung palakasan system, hindi natin kaya sabihin na perpekto dahil wala pong perpektong gobyerno kahit saan sa mundo. Pero,
ang pinakamahalaga sa lahat ay nasa tamang direksyon na po tayo bilang isang lungsod at ang ating lokal na pamahalaan ngayon po ay tinataguyod na natin yung mga prinsipyo ng mabuting pamamalakad. Ayaw natin sa pananakot, ayaw natin sa takutan, palakasan, ayaw natin na sa mga SOP o kickback mula sa mga kontrata ng ating pamahalaan. Gusto natin malinis na paggogobyerno, gusto natin tapat na pamamahala, gusto natin maayos na pamumuno sa ating lokal na pamahalaan at sa ating lungsod. Kaya alam mo kuya, nakakatuwa po talaga dahil ngayon nandito na po tayo. Yung mga narinig po natin mula kay Vice Mayor Dodot, kay Kong Roman, sa ating mga konsyal, yung iba't ibang programa, proyekto po natin, ito na po yung mga bunga ng mga pinaglaban natin. Magbibigay po akong isang halimbawa na lamang para hindi na ganun kahaba. Wala naman po kaming dalang panghapunan, kaya hiiksian ko na lang po ang aking mensahe. Ha? Okay lang? Baka yung mga nasa likod, baka napapagod na po sila. Okay lang, kahit medyo mahaba, okay lang. Sabi niya na, hanggang hating gabi po tayo dito! Wag naman. Kailangan din natin magpahinga. Sino po dito ay senior high school? Pero ano ba? May senior high school pa po kayo? Ano ba? Senior citizen. Ayan. Naalala niyo po noon, lang ang makakakuha ng pinakamagandang benepisyo. Ang gusto po natin, at muli po, yung estilo ng paggogobyerno na tinataguyod natin sa lungsod ng Pasig ngayon, ay yung pamamahala, yung paggogobyerno na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang Pasigenyo, sa bawat isang mamamayan. Ngayon, punta kayo sa ospital natin, hindi kailangan ng card, hindi kailangan member kayo ng ganito, ganyan. Basta tagalungsod ng Pasig, hindi kailangan maging senior. No balance billing na po tayo. Yung pamaskong handog po natin sa senior, siyempre may requirement pa rin. Kasi kung hindi, lahat ng lahat ng senior, magkukunwari na residente ng Pasig. Diba? Yun naman yung problema po. Pero basta kompleto yung requirement, 2 years nakatira sa Pasig, hindi na kailangan ng kung ano-ano. Lahat binibigyan ngayon. 80,000 na senior citizen po natin nakakatanggap ng 3,000 tuwing December. Dati, alam yun, naabutan ko po, sa totoo, nasa 40 plus thousand lang po yung senior natin na nakakatanggap tuwing December. Tapos, meron pa nun, ito, ikwento ko lang po na mabilis. Meron pa po nun isang maliit na grupo, nasa 80,000 ang senior natin sa lungsod ng Pasig. Senior citizen, hindi senior high school. Ngayon, itong may maliit na grupo, mga 300 plus lang po sila. 300 out of 80,000 senior citizen na nakakatanggap ng malaki-laking allowance mula sa City Hall. Nakakatanggap tong maliit na grupo na to ng 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos per month. Hindi niyo po nabalitaan yon? Naabutan ko po yan noong 2019. Sila po yung mga opisyales ng mga samahan sa barangay. Ginagamit sa politika Pinasok sa Clean and Green. Hindi naman sila sweeper. Pinasok sa Clean and Green, 3,000, 5,000 na allowance. Nabutan ko po noong 2019. Isip ako ng isip, anong gagawin ko dito? Kasi sa puso ko, pakiramdam ko mali. Siyempre, bilang politiko, ayaw mo rin magalit yung mga tao. Tatanggalan ng allowance. Pero nagdesisyon tayo na, sige, ano man maging resulta sa politika, gawin natin kung anong tingin natin ng tama. Tinanggal ko po yung allowance nila na 3,000 and 5,000. Siyempre, alam nyo na po, yung iba medyo nagtampo. Yung iba galit hanggang ngayon. Pero bakit natin ginawa yun? Tinanggal natin yung allowance nila. Bakit? Kasi hindi dapat iilan lang yung makinabang. Ang ginawa po natin, sa halip na iilan lang ang may allowance na 3,000, 5,000, inilunsad po natin noong 2022 ang local senior pension. Kaya nabuo. At sa local senior pension, hindi 300 lang ang nakikinabang. 1,500 per quarter po ito. Ngayon po, more than 20,000 Pasigenyo senior citizen na ang nakikinabang sa ating local senior pension.
Mula sa 300 plus, 20 plus thousand. Bukod pa sa mga ibang benepisyo ng senior natin. At pinakamagandang balita pa po, habang umaayos ang ating pamahalaan, nababawasan ng korupsyon, tumataas ang income, umaayos ang mga proseso, lalong lumalawak pa ngayon. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon pa para lang palawakin ang mga serbisyo ng ating pamahalaan. Sa halimbawa ng local senior pension, kung dati o kung nung simula 2022, kailangan na walang pension na iba para para kwalipikado sa local senior pension natin. Simula ngayong taon, kasama na rin po yung may mga maliliit na SS hanggang 4,000 pesos. Pwede na rin po sila sa local senior pension natin. Kaya lalong marami pa ang makikinabang sa programa natin. Ito po yung estilo ng ating paggugobyerno ngayon. Ito po yung tinataguyod natin na pagkakapantay-pantay ng bawat isa at mabuting pamamahala. Nangyayari po lang lahat ng ito dahil nagsama-sama tayo. Nagsanib puwersa tayo mga Pasigueño para ipaglaban ang mga mabubuting pagbabago at pagtataguyod ng prinsipyo ng mabuting pamamahala. Kaya naging posible ang lahat ng ito. Sa kasamaan palad, may ilan, pakonti na naman po ang bilang nila. Noong 2019, medyo marami pa. Ngayong 2025, medyo konti na lang po sila. Pero nandun pa rin, kasi sa bawat pagbabago, kahit pinakamaliit na pagbabago, asahan natin na may tututol. Asahan natin na may aayaw, may kukontra, may papalag. Lalo na kung nakikinabang dun sa mga lumang kalakaran. Yung pinag-uusapan natin pagbabago sa lungsod natin, hindi lang po milyong piso ang pinag-uusapan. Bilyon-bilyong piso po ang pinag-uusapan dito. Kung dating nakikinabang sa sa bilyong pisong kickback, sa ganyang kalakaran, nakaupo man o kontraktor o kaibigan, hindi na siguro tayo dapat magtaka kung ba't gigil na gigil sila dun sa pagbabago natin, kung ba't gustong-gusto nila na umatras tayo pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Hindi tayo dapat magulat, mga kaibigan. Expected po natin yan. Expected din po natin na handa silang gumastos ng ubod ng laki para makakuha ng posisyon. Dahil gustong-gusto talaga nila na bumalik sa lumang kalakaran. Pero tayong mga Pasigueño, sa nakita natin ngayon, at sa lahat ng napagtagumpayan natin mula 2019, sa pag-iikot po namin sa buong lungsod, ramdam na ramdam po na ang Pasigueño ayaw bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Nandito na po tayo, magkakasama po tayo rito, hindi ito tungkol sa mga opisyalis lamang. Alam niyo, ako, gamitin ko na yung sarili ko na halimbawa. Ako, napapagod din po ako minsan. Minsan, tao lang tayo. Hindi naman masama aminin na minsan may pagkakataon, panghihinaan ka din ng loob. Pero alam nyo, kung ba't tuloy-tuloy tayo? Alam nyo ba't nananatiling buo ang loob ko? Kung ba't nananatili akong matapang? Kung bakit na minsan daming problema, daming nangyayari, nagtutuloy-tuloy pa rin tayo at nagbubunga ito sa tuloy-tuloy ding tagumpay ng ating lungsod. Alam nyo kung paano nananatiling malakas ang loob ko? Dahil sa inyo. Kayo ang nagbibigay buhay at lakas ng loob sa akin. Kasi kung anong sigaw ko na pagbabago, pero ang mamamayan, wala, okay lang naman. Okay lang naman, bumalik sa lumang kalakaran. Wala. Pero dahil nararamdaman po namin, nakaisa namin kayo, nararamdaman namin na buo ang suporta ninyo sa amin, lalo pa kaming ginaganahan, lalo pa kaming nabubuhayan namin. Kaya sigurado po ako na basta't kasama mga tao nasa harapan ninyo ngayon, giting ng Pasig, ang dami pa nating magagawa. Maingat lang po ako kasi alam nyo, alam ko naman na pag malapit ng eleksyon o tuwing mag-e-eleksyon, nanawa na tayo sa mga pangako ng mga politiko. Tama po, di ba? Bilang lahat naman tayo, mga mayang Pilipino, mula national, local, barangay election, tuwing pangako na naman. Yung ibang kandidato, langit at lupa, pinapangako sa atin. Minsan may naririnig po ako ngayon. Hindi lang langit at lupa, pati ibang planeta, pinapangako na po sa atin. Ibang klase po talaga yung ibang pangako .
Minsan nga, binibilang ko yung mga pangako nila. Halimbawa, taas ng allowance ng ganito, bibigay ng ganyan. Kino-compute ko kung magkano. Yung para sa isang taon na pangako nila, pang 10 taon na budget ng isang... Grabe po talaga. Kaya kami po, syempre dapat matututo na tayo mula sa iba. Ang natutunan po natin ay dapat hindi tayo mangako. Sa totoo lang po ito, magtatapat po ako sa inyo. Isa sa pinaka-ayoko sa mga kandidato o sa politiko, yung ginagamit yung lupa para sa politika. Nakakagalit po. Sa Santolan, ilang taon na natin nararanasan yan. May maririnig tayong chismis tungkol sa demolition, may maririnig tayong chismis tungkol sa award, may maririnig tayong nagsasabi na, ay, yung mag-a-award, hindi totoo yan kasi didemolish talaga kayo niya. Paulit-ulit. Ilang dekada, ganun po yung naririnig natin dito. Kaya ibahin na po natin ng konti. Hindi po ako mangangako ng mga bagay na hindi pa nagagawa, bagamat may mga plano tayo, bagamat nagtatrabaho tayo. Sabihin ko lang po, hindi nakakalimutan ng sitwasyon po natin sa Santolan. Pero, para po sa lot 2 and 3, diba kanina nag-focus din po kami sa may baba. Lot 2, lot 3. Yun po yung pinag-aaralan po natin, yung kadastral natin, yung mapa natin. Yung lot 2 and 3, napatituluhan na po ng inyong lokal na pamahalaan. Hindi po yan pangako. Hindi po yan pangako. Tapos na po yan. Nagawa na po namin yan. Natituluhan na po. Clean title po yan. Kasi may mga ibang lote sa Santolan. May mga adverse claim, di ba? Alam nyo naman po yung kwento. Pero sa lot 2, lot 3, malinis po ang titulo natin. Ibig sabihin, muli po, ayoko mangako, pero may ginagawa tayo, may plano tayo. Ang pwede ko lang sabihin ngayon, dahil hindi siya pangako, kundi ginagawa na po natin. Ang pwede kong sabihin ngayon ay, huwag mag-alala kasi safe na safe po kayo. Yan naman ang pwede natin sabihin. Sa giting ng Pasig, ang bilin ko sa mga kasama, huwag tayong mga ako ng langit at lupa. Iwasan na natin yung ganung klaseng, yung mga old style na politika, wala na yan, laos na yan sa Pasig City. Dito na tayo sa mas makabagong estilo ng politika dito sa lungsod natin. Napatunayan naman, kahit sinasabi nila nun, imposible yan, hindi gagana yan, matatalo kayo kung ganyan ang gawin ninyo. Napatunayan naman po natin na ito yung mas gusto ng mga Pasigenyo. Yung totoo lang, walang halong kung ano-ano, walang pambobola, hindi kailangan magarbo, basta lang tayo. Totoong tao lang tayo, hindi tayo magsasabi ng kung ano-ano. Kaya kung ano yung kami, hindi mangangako, pero kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung kayang gawin, wala na maraming sabi-sabi pa, gawin na lang po natin. Sa congressman po natin, alam ko naman po, sigurado na po tayo. Pag hindi na po kayo masyadong naiinitan natin, basahin niyo po yung pamaypay, Nay, ni Kong Roman. Pag binasa niyo po yan, sigurado po ako, ang mararamdaman niyo ay yung pagka-proud na ang nagsulat ng mga batas na yan, Congressman ng Pasig, Roman Romulo. At ngayon, mula 2022, nagkaroon din tayo ng Vice Mayor na pwede nating ipagmalaki. Sobrang professional na ng tao na ito. Alam niyo ba, pag may meeting kami, minsan maaga, flag racing, 6:30 AM. 6:29, nandun na po siya. Ganun ka-professional tong tao na to. Pero hindi nagtapos doon. Pinatunayan niya na siya ay tapat sa kanyang panunungkulan. Pinatunayan niya na siya ay magaling. Kayang-kaya niya mamuno sa City Council natin. Yan ang trabaho ng Vice Mayor. Sa haba ng panahon, minsan nalito na tayo mga Pilipino sa totoong trabaho ng mga anong posisyon eh. Ano ba dapat ginagawa ng Vice Mayor? Ano ba dapat ginagawa ng konsyal? Ang Vice Mayor, tagapangasiwa ng sanggunian. Presiding officer ng City Council. At wala akong maisip na tao na mas kaya yung trabaho na yun kaysa kay Vice Mayor Dodot Jaworski. Yung kasama nating 3 konsyahal na papunta na sa ikalawang termino nila, hindi po sila nagpabaya ng first term. Totoong nagtrabaho. Kung naniniwala ka sa maayos, sa tapat na pamamahala, pwede ka sa giting ng Pasig. At ito yung mga kasama natin ngayon na bago na nakita natin na ay higit sa lahat, kapareho natin ng prinsipyo. May paninindigan, may integridad, at tapat.
Pa po akong gustong ikwento sa inyo, kaso inuubo na po ako. Kaya dito na po muna tayo magtatapos sa pagkakataong ito. Sandali lang, di pa ako tapos. Sandali lang mga bata, sandali papunta. Wait lang. Tayo sa lungsod ng Pasig, malayo na po ang narating natin. Marami na tayong napagtagumpayan. Pante, pasulong ang mahal nating lungsod. Maraming salamat. God bless, Pasig City. Maraming salamat. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Ball Street, giting ng Pasig. Muling iboto ang number 1 sa balota, Councilor Buboy. Muling iboto number 8 sa balota, Konsehala Angelou De Leon. Ating iboto ang number 10 sa balota, Consi Ryan. And iboto ang number 13 sa balota, Consi Warren Inocencio. Muling iboto ang number 14 sa balota, Consi Maru Martinez. Ating iboto ang number 15 sa balota, Consi Boy Raymundo. Barangay Sangolan, 143, Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor Dodot Jaworski. Ball Straight, giting ng Pasig. DJ, ano, kaya pa? Pasuyo lamang po, meron tayong kasama mga senior citizen at may dalang bata. Huwag po tayo magtutulukan. Pakiusap lamang po, maraming salamat. Nakakapagpa-picture po kayo, meron po tayong kasamang senior at may dalang bata. Pasuyo lamang po dun sa mga kagabi natin. Yung mga nasa likod, pasuyo na lang din po. Huwag po tayong magtulakan. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Makakapagpa-picture po kayo. Salamat po. Paalala din po, ang upuan na hindi souvenir. Ayan yung mga nasa likod po, huwag na po tayong sumalubog kasi palabas po si Mayor dyan. Bigyan nyo na lang po ng space, yung mga sasalubong po, dyan na lang po tayo sa batang likuran. Huwag na po natin salubog din po ang daan ng ating Mayor. Stay lang kayo dyan, dadaanan po kayo. Wala na naubos na sa house. Kain tao dito. Yung sa dami ng focus nila, ito ang pinakamarami. Pangalawa ito dun sa ano. Hindi, yung sa circle ng ang dami. Thank you, dami ng tao.